po natin ngayon, the awesome power of faith. Amen? Parang napakasarap kasi pag-aralan lagi ang faith, di ba? Kasi ang ating Panginoon, binibigyan po tayo ng kapangyarihan, di ba? Amen? When we make right choices. Sabihin, mga kapatid, yung power ng ating Panginoon is always available if you will make the right choices. So kung mali, wala ang kapangyarihan ng Panginoon doon. Pag mali yung mga choices mo po. Kaya pag tayo po, ang pinili po natin ay ang paraan ng Diyos na masasabi po natin at talagang makita po natin yung awesome power of God. Di ba? Kasi, siyempre po, ikaw ay sumusunod sa Kanya po. Kaya sino-sino ba o anong klaseng tao ba ang binibless ng Panginoon? Gusto mo malaman kung anong klaseng tao ang binibless ng Panginoon? Di siyempre, unang-una, save muna. Amen? At hindi lang po mga kapatid, alam niyo po mga kapatid, ito po, hindi lang po natin, hindi po tayo dapat nalilimitahan na malaman kung ano ang tao o anong klaseng tao ang binibless ng Panginoon. Dapat malaman din po natin kung anong klaseng tao ang ginagamit ng Diyos. So, hindi lang po tayo limitado sa blessing. Hindi po yung ating goal, mga kapatid, ay ma-bless lamang. Hindi po. Na kailangan, kasama sa goal natin, na sa kabila ng blessing na yan, dapat po yung magamit tayo ng Panginoon. Hindi po ba? Parang hindi naman yata ayos, gusto mo lang blessing, tapos ayaw mo magpagamit sa Panginoon. Hindi po ba? Amen? Na magiging unfair naman sa ating Panginoon yon. Kaya, pag sinabi po natin mga kapatid, anong klaseng tao ang binibless at ginagamit ng Panginoon? Ano ba yung mga qualities po niyan? Pag sinabi natin quality, di syempre po, meron po yung kapahayagan sa salita ng ating Panginoon at binibless niya yung kanyang mga anak sa mga tinatawag natin unusual na mga blessing po. Yun po, Kaya, dito, gusto po natin ma-discover po yan. At alam niyo po, ang maganda po rito, God uses all kinds of people. Hindi po mga special, hindi po yung mga, di ba, mga big time, hindi po yung mga edukado. Lahat po ng klase ng tao, regardless of their background, yung edad, o yung kanyang kalagayan, o status, mga kapatid, o kung ano man po siya po ay taga-bundok, o siya po ay taga-syudad. Everything, mga kapatid, lahat po ng background ng tao pwedeng i-bless at gamitin ng ating Panginoon. Amen? Kaya dito po, magkita lang natin, dito po sa iba't ibang klaseng tao na ito, there is always yung common denominator sa mga tao that God uses or God blesses in an unusual way. Ano po yung common denominator na yan? Ito po, Ang common denominator na yan po ay, ito pong mga klase ng tao nito ay wala pong takot na ilagay ang tiwala completely sa ating Panginoon. Amen? Bakit? Nakakatakot ba? Kasi yung mga iba, mga kapatid, na ayaw talaga completely ibigay ang kanilang trust sa Panginoon. Halimbawa, ano po? Meron po siyang mga bagay-bagay na ayaw talikuran na kahit alam niya po, mga kapatid, na hindi po nasisiyahan ng Panginoon doon. Di ba? So takot po siya na isuko lahat. Ano po, kung meron siyang 10 kahinaan, abay nagtitira pa ng isa. Dahil natatakot siya, ibigay lahat. So siyempre, pag mga ganon, mga kapatid, then we cannot expect that God will bless us in a very unusual way. Kasi meron kang reservation. Kaya ang common denominator, mga kapatid, all kinds of background ng mga tao na i-bless at gagamitin ng Panginoon, ano po yan? Na sila po ay yung mga tao na walang takot, na completely po nagtiwala sa ating Panginoon. Amen? Kaya pag yan po ay talagang sinunod mo, ginawa mo, mga kapatid, magkakaroon ka po ng ibang klaseng kapangyarihan sa Panginoon Amen? Alam niyo naman mga tao po ngayon, mga kapatid, kaya gusto maging presidente, maging politiko, dahil ka sa power Di ba? Pero ito po, yung enormous power na ino-offer ng Panginoon, just trust Him completely po sa iyong buhay. Bibigyan ka po niyan.
Ano po? Kaya ang Bible po natin directly, siya po ay lagi pong connected po, ang tinuturo ng Bible po natin, ay yung connection po, direct connection ng faith and power. Na merong pananampalataya, merong power. Ibig sabihin, the more faith you put in God, the more you let Him steer your life, drive your life, the more power and the more blessing you are going to have kapag ikaw po ay talagang kompleto, buong-buo, na ikaw ay nagtiwala sa ating Panginoon. Amen? Kaya dito po sa ating text na nabasa, tignan niyo po, ito po ay lugar na kinalakihan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung Nazaret. Na nakita po namin, ito talaga, kami nila Brother Willie at si Brother Rolly, yung Nazaret. Ano po, naalala niyo po, itong si Nathaniel. Nang sinabi, halika, nakita na namin yung Messiah. At ang sabing gano'n, siya si Jesus of Nazareth. Ang sagot nitong Nathaniel, is there anything good that come out of Nazareth? Talaga palang, nung napunta kami, talaga mga salbahe. Yung mga bata, ang babastos, mga mga galing sa eskwelahan. Nung naglalakad kami, nalaman na Asian kami, ang tawag sa amin, COVID hindi pa pumuputok masyado yung COVID noon. Dahil mga buwan ng Pebrero, tayo, di ba, Marso? Ayun, nasabi ko, meron lang ako abutan na isang bata dito, babatukan ko Nagtatakbo ang COVID ang tawag sa amin. Anyway, mga kapatid, ito po, sabi diyan, kung babalikan niyo po, yung Matthew 13:58, sabi dito, and He, the Lord Jesus Christ, did not many mighty works because of their unbelief. Di ba sabi niya, He came to His own, but His own received Him not. So hindi po siya nakagawa ng maraming milagro sa kanya pong sariling bayan. Bakit po? Dahil nga hindi naniniwala itong mga ito. Hindi po sila naglalagay ng talagang sabihin natin walang takot na tiwala sa ating Panginoon. Yun po ang common denominator nga Kung gusto mo maging mabless at maging useful sa Panginoon, then put your trust completely sa ating Panginoon. Ayan po. Now, dito pa po sa isang talata na gusto po nating makita ngayon, sa Romans 4, verse 12, sabi dito, He staggered not, ito po, patungkol ito kay Abraham, He staggered not at the promise of God through, sabi niyan, unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Na itong si Abraham po, mga kapatid, yung kanyang pananampalataya sa Panginoon, talaga naman po walang takot. Si Abraham po ay nagtiwala sa ating Panginoon ng lubos-lubos. Kaya nga, nung sinabi ng Panginoon, asa na yung anak mo si Isaac, handog mo sa akin, wala po siyang takot Walang takot po na kanyang ihahandog itong si Isaac, di ba? Dahil alam niya, sabi nga po ng banal na kasulatan, kung sakaling mapatay niya yung bata, bubuhayin uli ng Panginoon. Dahil yun ang anak na pinangako sa kanya. Sa dito makita po natin yung pagkakaiba ng mga taga Nazareth at yung pagkakaiba ng pananampalataya nito pong si Abraham, na si Abraham po ay walang takot po sa kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon. Dapat po ganyan tayo Amen? Gusto mo bang madalas? Then, dapat buong-buo ang tiwala mo sa Panginoon. At hindi ka lamang i-bless ng Panginoon, gusto ka niyang gamitin pa. Alam niyo po, para sa akin, mas gusto ko yung gamitin ako kaysa i-bless Amen? Amen? Alam naman natin mga kapatid, na ang Panginoon, pag ikaw ay kanyang ginamit, automatic yung blessing Automatic yan Diba? Kasi we are worthy of our labor, o yung reward natin sa mga labor na ating pong ginagawa. Okay. Kaya yan pong makita po natin dito. Kaya dito, gusto po natin malaman more of God's power sa ating pong buhay. Kaya kailangan po mga kapatid, ang isang mananampalataya, ikaw po ay nabubuhay ngayon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Paano mo makukuha yun? Magtiwala sa Kanya. Amen?
Alam niyo kung bakit po kailangan sa kapangyarihan ng Diyos tayo po umaharap sa mga panahon natin ngayon? Kasi pag hindi ka po, no, o wala po ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo, ang nangyayari, you are running your life dito po sa mundong ito using your own power. Tama? Kasi hindi mo ginagamit. Wala sa iyo kapangyarihan ng Diyos eh. Eh di sarili mong kapangyarihan ang iyong ginagamit sa mundong ito. Ang tanong, kaya ba? Kaya ba ng ating powers? Hindi. Di ba? Kaya mga kapatid, kung ikaw ay Bible believers, no? Kung ikaw ay tinatawag ng Kristiyano, then you should, no? We should, mga kapatid, operate in God's power. Kasi hindi po natin kaya harapin ang ating mga hinaharap ngayon. Amen? That's why, napapagod ka agad tayo all the time. That is why we always, para bakang wipe out tayo lagi. Bakit po? Because you are using your own energy, your own power. Hindi tatagal. Amen? Kaya dito, ayan, ano dyan, nangyayari sa atin? Lagi kang patig. Ayan, parang ang nangyayari po, wala kang itatagal kasi nga, kung baga sa isang baterya, hindi ka po energizer, ordinary ka lang, yung made in China. Amen? Amen? Kaya yan po ang napakita. Now, ano ba ang sikreto? What is the secret? Yung getting more faith. Okay. Meron po tayong 4 points sa pag-aaralan po ngayon. Gusto nyo ba yan? 4 po, mga kapatid. Actually po, daan-daan yan, pero 4 na lang. Baka yung 4, di natin madandaan Daan-daan pa yung ating pag-aaralan. So 4 na lang, para madali-dali. Di po ba? Kasi po, mga kapatid, pag may mga edad na tayo, yung ating po memory bank, konti na lang ang free space Di ba? Kaya pag nakorap pa yon, wala na. But anyway, 4 ways that you grow in faith. Ayan po. Okay, now, whatever you want God to bless you, you need to trust Him. Ang tawag po dyan, yung mga relationship, ito po ay mga, kung ano man. Ano po? So, meron po tayong 4 ways. Ito na po. Number 1. Ano po? Mabilis. Faith is choosing and believing God's dream for my life. Ulitin ko po Faith is choosing and believing God's dream for my life. So it all starts with a dream. Vision or idea, mga kapatid. Ibig sabihin, kung ano ang inalagay ng Diyos sa iyong buhay. Hindi po dream natin, mga kapatid. Gusto ko po liwanagin ito. It is not our dream, but God's dream na inilagay sa atin. Amen? Okay. Proverbs chapter 29, verse 18. Where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Ang point po dito, mga kapatid, the point here, dito po, is this. Nothing starts happening sa ating pong buhay until we start to dream. Amen? Amen? Bakit ka naging engineer? O man, started with a dream. Ang harap. Amen? Paano naging mga doktor? Paano naging doktor si Dr. Alin? He started with a dream. Ngayon, sila Jam, sila Ira, sino ba yung mga gusto mag-doktor ngayon? Nangangarap na sila Hindi ba? Kaya dito, ang point dito po, nothing starts happening in our life until we start dreaming. Binigay sa atin, mga kapatid, yung ability. God gave you the ability to dream, to create, to imagine. Kaya, mga kapatid, yung dreaming is an act of faith. Amen? Di ba? Yung ating gawain dito, it all start with a dream. Amen?
Dahil po meron tayong pangarap, meron tayong inasam-asam, mga kapatid, then we act in faith. Ngayon, eto na po, may dream na po tayo, na-fulfill na po yung dream natin. Titigil na ba tayong mag-dream? Hindi po. Kailangan ang vision hindi nawawala. Bisyo dapat mawala. Pero ang vision hindi dapat. Kasi the people will perish. Yan ang sabi po, mga kapatid. Katulad yung mga aeroplano, yung ating pong nasasakyan ng mga aeroplano, it all started with a dream. Diba? Yung mga Wright brothers, parang pinanunood lang nila yung mga ibon. Yung ibon lumilipad, may pakpak, gayahin natin, may buntot. Gumawa sila. Ayun, lumipad na po. At giging transport na po natin ngayon. Kaya dito po, it all start with a dream. Everything you see first was an idea. Idea lang po yan. It first was, then yung idea na yan, ito po, nakita po natin, nagiging dream, and one day, it becomes a reality. Hindi po ba? Amen? Kaya po ang kagandahan una po, dito, how do you get God's dream for your life? Ito po ang pinag-uusapan po natin yung inilagay ng Panginoon sa iyo na pangarap. Kaya mga kapatid, dapat malaman natin, ano ba ang pangarap ng Diyos sa atin? Ako po, ang pangarap ko para sa akin sarili, maging piloto. Amen? Ay nabarkada. Naging pilota. Dahil merong hay alay Di mo ba? So, I started, tignan niyo po 4 years lang yung course ko, 6 years na ako nag-aaral, hindi pa rin ako tapos. Amen? Yun pala, mga kapatid, ipinipilit ko, yung dream ko, akin lang pala yun. Iba pala ang dream ng Panginoon sa akin. Di naging pastor ako. 3 taon lang. Tapos agad. Amen? Lagi pa ako sa dean's office. Di ba, mga kapatid, yan pang pinapoint natin po dito Paano ba, how do you get God's dream for your life? Meron po tayo. Una, sabi nga dito sa Ephesians chapter 3, verse number 20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Alam niyo po ba ito ang verse na isa po na sa verses na gustong-gusto ko? Napakaganda, mga kapatid. Ibig sabihin, sinasabi dito ng ating Panginoon, think of the biggest dream you can think of for your life. Alam niyo po, mga kapatid, sabi dito, I can top that. Sabi ng Panginoon. Sabi niya, abundantly we ask or think according to the power that worketh in us. Ibig sabihin magngarap ka na ng ubod ng taas at sabi ng Panginoon, kayang-kaya ko yan. Amen? Amen? Siguraduhin mo lang, yung pinapangarap mo, yun ang pangarap ng Diyos sa iyo. Sa ibig sabihin, dreamers dare to ask. Ayan po. Humingi daw tayo, sabi, according to the power that worketh in us. Kaya mga kapatid, if you want God's blessing sa iyong buhay, ngayon taon na ito, hingin mo. You have not because you ask not. Sinasabi na nga ng Panginoon na ang mga dreamer dapat, tayo po'y humihingi. Kaya Lord, ngayon taon na ito, i-bless mo ako. Yan, hinihingi mo. Sabi naman ng Panginoon yan Biblical naman yan, mga kapatid Inuutusan niya naman tayo na gawin po natin yan. Ano po? Kaya dream ask God, ito po mga kapatid, tignan nyo. Pag sinabi pong nilagay ng Panginoon, alam mo, na yung hinihingi mo, it will glorify God. Tignan nyo po, what would I attempt for God if I knew I cannot fail? Ano ba ang hihingin mo?
o attempt, no? I-attempt mo na gawin para sa Panginoon na alam mo naman hindi ka sasablay. Amen? Bakit? Nilagay ng Panginoon sa iyo eh. Pag sinabi, mga kapatid, na yung ating hinihingi ito will glorify God, then I will ask big. Because I know, no? I know I will not fail. Bakit po? Kasi nga, ang kapangyarihan ng Diyos na sa akin, because I am not afraid to put my trust in God completely. Kaya na, sabi ng Panginoon, just ask yourself, ask me, sabi niya gano'n. Na ano ba yung attempt natin? Mga kapatid, di ba? Sino ba yung sabi niya? Si William Carey ba yun? Na sabi niya, attempt great things for God, di ba? Amen? Na, ibig sabihin, ano? Ito pa, malaki yung ina-attempt mo, not for yourself, but for God. Amen? Alam mo naman, hindi ka mag-fail eh. At yan ang sinasabi nga nitong verse, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Amen? Pangalawa po, tignan nyo, ano pa yung makita natin dito? Yung pangalawang verse yan. Na ano yung verse na yan? Tignan nyo nga, ano ba yung verse doon sa ating outline? Ayun. Jeremiah 32:27. Nabasa nyo na yan, di ba? Pinost nyo pa yan sa inyong mga timeline. Ano ang sabi niya, mga kapatid? Second, you believe God's promises. Maniwala ka, mga kapatid. Kaya sabi po dito na, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Tignan niyo pa, pag sinabi the God of all flesh, sino ba yung flesh? Di tayo yon. Ano po? Is there anything too hard for me? Amen? Diba? Kaya the answer is obvious. Ano po ang answer? No, none. Wala, awan. Diba? Amen? Na nothing is impossible with God. Ibig sabihin, ano? Today's impossibility is tomorrow's possibility. Na, is there anything too hard for me? Kaya, it's tomorrow's miracle. Na sinasabi po natin. Just because you got a dream, na you think it is impossible, mga kapatid, so what? Pinapangarap mo naman ito para sa Panginoon. Sabi, imposible ito. Para naman sa Panginoon yan eh. Na kaya a lot of things that are impossible becomes possible when you do it. Amen? Amen? Kaya never let an impossibility situation intimidate us. Halimbawa, atasan ka. Joel, na ilalagay kita dito sa bayan na ito. Sabi mo, yung laking bayan po niyan, Panginoon. Baka hindi ako pansinin dyan. Imposible po ako dyan. Mga kapatid, na yung impossibility, wag daw tayo magpapa-intimidate dyan. Amen? Kaya nga, nung nasa Bible school ako, nagtuturo po ako dyan. Dahil sa experience ko po, the very first na aking pagtayo sa pulpit ni Pastor Belmonte, na way back, siguro mga 1980, bago pa lang akong saved, bago pa lang din ako, mga kapatid, na Bible student, ang sabi ng aking group leader sa young people, sabi, Boots, ipaliwanag mo itong verse na ito sa ating young people's program. So, binigay niyo sa akin, Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Di ba napakadali paliwanag? Pero mga kapatid, dahil bago nga ako, pag sinasabi ng aking mga professor doon sa Bible School, sa Mandaluyong, sabi, open your Bible, doon sa book of Ephesians, hindi ko po mahanap. Kasi, pare-pareho tudog. Ephesians, Colossians, di ba? Corinthians, puro siyans eh. Hindi naman ako masyado sa Bible dahil kasi save ko nga lang. Di ba? Sa pinatayo po ako doon,
Habang ako'y nagpapaliwanag, yung pulpit po, mga kapatid, 2x2 na kahoy, nilagyan lang ng sahig na ganyan, tapos yung aming tablado ay, lang pa, plywood yun. Kaya bawat lakad mo daw sa tablado, tumutunog ito. Di nun nagpapaliwanag na ako, nanginginig yung tuhod ko, di. Rinig na rinig. Pero sabi sa akin ng group leader ko, sabi niya, Butch, pag tumayo ka dyan, huwag mong isipin may doktor, may engineer, may abogado yan. Isipin mo, ikaw lang ang marunong sa Bible. Doktor yan, oo. Pag operasyon, hindi mo kaya yan. Pagkaso, at yan ay hindi mo rin kaya yan. Kung yan ay engineer, hindi mo kaya sa pagbibuild. Pero pag Bible, ikaw ang nilagay ng Panginoon dyan. Kaya mula po noon, na naging teacher na po ako doon sa Mandaluyong, yun din po ang sinasabi ko sa bawat estudyante. Basta ikaw ay inatasan ng Panginoon na tumayo sa pulpito, isipin mo na ikaw ang pinakamagaling dahil mensahe ng Diyos ang iyong dadalhin. Amen? Kaya, ayan po, huwag tayo magpa-intimidate. Never let yung mga impossibility na situation ma-intimidate tayo. Kasi talo tayo, mga kapatid Kasi alam naman natin, sinabi, is there anything too hard for me? So, our God is the God of impossibility. Amen? There, makikita natin where faith works. Dahil nga sa ating Panginoon, faith always works in the realm of impossibility. Kaya kung meron kayong mga dictionary sa Bible, meron pa bang gumagamit dictionary ngayon? Meron ba rin? O pro Google na. O kung may dictionary kayo, hanapin nyo yung word na impossibility, burahin nyo. Sa Google din, burahin nyo. Sabihin nyo kay Google, di kami naniwala sa impossibility o sa impossible, pakibura nga. Amen? Bakit po? Is there anything too hard? Sabi ng Panginoon. Diba? Amen? Kaya ito po, si Hudson Taylor. Ito po ay isa sa mga missionary na talaga pong nagtiwala sa Panginoon, nagpunta sa mga Chino o sa mga tao po, sa mga ethnic na mga group, mga kapatid. Ito ang sabi niya, there are 3 stages to God's will in your life. 3 stages now. Una po, impossible. Pangalawa, possible. Pangatlo, done. Amen? Impossible, possible, done. So, ibig sabihin by trusting God, lahat yung mga impossibility ngayon will be tomorrow's possibility because we have an awesome power of faith in God. Amen? Kaya, dito po, marami po mga bagay-bagay sa buhay po natin na imposible talaga. Pero yung mga imposible na yon, subukan mong gawin, baka namang posible. Nasa isip mo lang yung imposible. Di ba? Kaya when you trust in God, siyempre po, sabi ng Panginoon na lahat ng mga imposible, wala namang mahirap po para sa akin. Okay, yung isang verse pa po, tignan natin. Ayan. As of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the utmost parts of the earth for thy possession. Ano po? Sinasabi dito ng Panginoon sa Israelites, na as of me, and I will give thee the heathen of the inheritance. Ano ba sinasabi niya, hingin mo sa akin ang isang nasyon, bibigay ko sa iyo. Sabi niya dyan, the uttermost part of the earth for thy possession. Ano po, mga kapatid, yung dream na inilalagay ng Panginoon sa atin. Ito po, when you dream big. Malaki. Pag nangarap ka, laki-lakihan mo na. Sabi nga, hindi ba may kasabihan na pag ikaw raw nagsiset ng mga goals, you always aim for the stars. Hindi mo man daw maabot yung star,
kahit papano, lumagpas ka ng buwan. Amen? Sabi sabihin, because you think big, na hindi mo mang maabot muna ngayon, pero meron ka nang lalagpasan. Kaya think big. Na kaya sabi dito, hingin mo sa akin, no, yung nasyon na yan, bibigay ko sa iyo. Yan sabi naman kayo sa mga Israelites Hindi lang ibibigay mga kapatid, sabi niyan, the uttermost part of the earth for thy possession. Kaya mga kapatid, hindi po masama kung ikaw ay mangarap ng promosyon. Hindi po masama. Hingin mo lang sa Panginoon. Kasi kung yan naman ang dream ng Panginoon para sa iyo, gagawin mo yan. May bibigay lang Panginoon sa iyo May yabang ba yun? Hindi yabang yun. Act of faith po yan. Act of faith. Di ba? Amen? Oh. Kaya, you think big, or as big. Kasi, the size of our God should determine the size of our goal. Malaki ba yung Diyos mo? Aba, di dapat, malaki din yung pangarap mo. Hindi mo ba? Amen? Sabi na, God is when you are living by faith, which means you are doing something you cannot do under your own power. Yan ang faith. Diba? Sabihin, mga kapatid, pag namumuhay ka sa Panginoon, na ikaw ay mamumuhay at gagawin mo yung mga bagay-bagay, mga kapatid, na hindi mo kayang gawin, pero ginagawa mo pa rin kasi meron kang ang faith sa Panginoon. Amen? Amen? Kaya pag sinabing, inatasan ka na isang gawain para sa Panginoon, ay sorry po, ayokong hindi ko alam yan Pag hindi mo alam, ano ang solution po sa hindi alam? Alamin. Amen? Na araw, marami po tayo mga full-time worker dito. Pag nagtuutos ako, sabi ko, halika kapatid, gawin mo ito. Sabi, Pastor, hindi ko po alam Nagagalit ako. Sabi ko gano'n, dahil ikay manggagawa ng Panginoon, huwag mo akong sasagutin na hindi mo alam. Dapat, kung hindi mo alam, aalamin mo. Kasi pag hindi mo alam, period hanggang doon ka na lang kasi hindi mo alam Di ba, amen? Kaya pag sige po, Pastor, hindi ko alam yan, pero aalamin ko. O, di na may natutunan ka pa. Amen, ganun din sa gawain ng Panginoon. O, 1980, pumasok ako sa Bible School. 1981, nagpastor na ako. Wala pa nga ako 1 taon kay Pastor Belmonte. Nandun ako sa Pangasinan. So, ano nangyari? Gabi-gabi yan, umiiyak ako, Lord, nandito na po ako. Ngayon linggo po na ito, ano po ba ang dapat kong ipangaral sa mga taong ito? Iiyak po ako. Sasabihin namang mangaral ka ng kaligtasan para madagdagan yung mga bilang ng mga tao dito. Nangaral ako ng kaligtasan, marami na niligtas. Ang tanong ko naman, Lord, paano po sila susuko ng bautismo? Iyak po ako na iyak. Walang gabi na hindi nababasa yung unan ko po ng luha. Dahil habang nakahiga ako, nananalangin po ako, naluluha ko, tulo ng tulo po yan. Ano ginawa ko po, mga kapatid? Inaalam ko sa Panginoon. Amen? Wag yung mga kapatid, hindi mo alam, tapos kung makaasta ka, kala mo alam mo. Sablay pag gano'n, mga kapatid. Kasi kung umasta ka, na akala ng iba alam mo, at sinundan ka, hindi lang ikaw mapapahamak, marami kang idadamay. Amen? Kaya, nasabi nga daw, yung little knowledge is very dangerous. Nakakatakot talaga naman. Kung tumayo ka, kala mo, alam na alam mo, yung pala, wala ka rin alam. Para bagang when you make your step, or you begin to dream, sasabi mo, Diyos, Panginoon, I'm going to take a step of faith this year. Now, I'm going to go after my dream. I am going to pray. Yan ang una kong gagawin. And say, what's your dream for my life? Then I'm going to think, what have I always wanted to do?
What would I attempt if I knew I couldn't fail? Amen. Sigurado to, sigurado. Pag nag-meeting kami dyan sa PNP, meron isang ano doon eh. Kalimutan ko, talosig. Hindi ko naman laman eh. Basta may ito, sinisiguro ko sa'yo. Lagi yung siguro. Kaya sabi ko, ito na si sigurado eh. Hindi siguro, puro ganun, hindi siguro. Sigurado, sigurado. Pambira, okay to. Magaling to. Puro sigurado lahat eh. Di ba? Pero mga kapatid, tingnan niyo po. Dahil sa pangako ng Panginoon sa kanyang mga anak, we must think big. Big, mga kapatid. Na? Malaki. Yan po. Na? Okay. When God gives you a dream, yung first part na dapat mong isipin, ito po, na? Yung first phase, kailangan, tanungin mo muna, ano yon, what? Diba? Sagutin mo muna yung salitang what, no? Then, you get the idea, mga kapatid, kung ano yung what na yan. He gives you the idea of what He wants you to do. Yan po ang phase 1. Kaya tignan niyo. Sa buhay ko po, nasagot ko yung mga what na yan eh. Siguro 1976. Nakatanggap po ako ng ewan ko, parang card ganon, na binigyan ako ng slot na mag-exam sa US Navy. Nung kapanahonan po namin na gano'n, yung mga 70s, lahat gustong maging US Navy. Na yung mga iba nga gustong maging US Navy ng Hapon eh. So punta po ako doon. Sa Olongapo, hindi ko po alam Olongapo, sinabi lang ganito. So, kailangan malapit ka na daw sa gate daw para magang-maga kasi may susundo doon sa gate. So, ano nangyari? Excited na po ako. Biro niyo po, US Navy. No? So, nag-check-in po ako doon sa Magsaysay. Ewan ko kung kabisado niyo po, doon pala yung pinaka-garrison ng mga club. Kaya, noong nagalaw po, gabi-gabi, may kumakatok sa akin. Kala ko naman room service, yung pala ibang service ang gustong ihatid. So, hindi na ako nakatulog. Excited eh. Eto na po. Pagdating namin sa gate na Magsaysay, sinakay kami sa bus. First time, nakapasok po ako sa Subic. Napakaganda. Sabi ko, pabirang, ganda nito ah. So, inaasam-asam ko na dahil yung mga kwento nila na meron daw mga ganitong tanong, mga tricky question daw na, di ba? So, pinag-aralan ko lahat yon. So, nung nakapilan po kami para po magpunta, doon po sa pinaka-testing nila doon, barracks o kung ano man yan, tinitingnan na yung aming mga birth certificate. Ang problema, ang dala ko po, certification, hindi birth certificate, dahil hindi po makita yung aking birth certificate. So doon pa lang, pinabalik na ako doon sa bus. Mag-isa na lang ako, kasama ko driver. Ibig sabihin, sablay agad. So malungkot na malungkot kasi pangarap mo tapos na. Sabihin, mga kapatid, yung inabot ng aking pangarap na naka-uniforme na ako ng US Navy. Kaso, doon pa lang, sablay na. So nagalit ako. Sumama ang loob ko sa nanay ko. Sabi ko, bira naman tong nanay ko. Sana bago mamatay, inayos yung aking... Namatay na kasi. Inayos sana yung birth certificate ko. So nagtanong-tanong ako, talaga bang nakarehistro ba ako? Ako ba talaga ito? So nangyari, nag-late registration na lang ako. So wala na rin. Ito na naman, another opportunity. Ano po, mag-e-exam po ako ngayon bilang casino dealer. Dahil yung pamilya naman namin manunugal eh. Pambira, dahil doon sa boarding house, may mga nakasama ako, mga casino dealers, ang daming pera. Ang lalaki na sweldo. Yung nga lang, mag-exam ka sa loob ng, 45 minutes, na puro po mathematics na mental computation. Malakas loob ko eh. Di sama na naman ako doon. Ang bihira. Baksak. Mga kapatid, hindi masamang mangarap eh. And say pa ako noon, mga kapatid, I have dreams. But the problem,
yung dream ko po na yon, hindi pala yon ang gusto ng Panginoon. Na? Gusto ko maging piloto, hindi ako naging piloto. Una-una, malabo mata ko, bawal pala doon yun, kaya si Pastor Ernie, hindi rin malabo din na mata eh. Buti na lang to si Junior eh. Malinaw ang mata. Kaya baksak din ako sa mga exam dahil hindi ko makita yung sagot ng mga classmate ko eh. Malabo ang mata. Amen? Na? Some point po dito, mga kapatid, dito po, syempre po, tanungin mo muna what? Na? At ang pangalawa, how? Na, yung part 2 po dyan, daw sa dream mo is how am I going to do it? Na, the way God fulfills a dream in your life will usually be the exact opposite of what we think or thought. Dahil sabi ng Panginoon, di ba? My ways are not your ways and my thoughts are not your thoughts. Kaya lahat ng aking pong mga inisip para sa akin, kabaligtaran lahat ng gusto ng Panginoon. Amen? Na? Kaya yung how. At yung third phase na, mga kapatid, ito po, the third part, this is the most important, is yung when. Ibig sabihin ng when, the when is the timing and God's timing is always perfect. Timing na ng Panginoon po ito, mga kapatid. Na kaya huwag kang magmadali. Minsan kasi yung dream nilagay ng Panginoon sa iyo, yung nga lang, nagmamadali ka. Yun ang problema. Na? Naalala niyo po ba nung kapanahonan ng mga Polaroid na camera? Di ba? Yun po yung mga na mahal lang yung film. Kukunan ka ngayon, kukunin yung parang na doon, yung Tapos pinapagpag lang niya, magkita mo blurred, maya-maya, nagiging short na, nagiging picture na siya. Mga kapatid, na? Para bagang, ang nangyayari, yung blurred, nagiging malinaw na. Sabi sabihin yung una, yung mga pangarap mo, parang blurred eh. Kasi hindi pa right timing. You wait for God's perfect timing. Kaya wag ka mag-apura mag-asawa, ha? Tao po, yung mga natin, kahit may edad ka na, wag ka pa rin mag-apura. Jen. Ito naman kasi Sister Mercy, bibitaw pa ng salitang kung wala si Jen. Para ayaw pag-asawahin yung anak niya. Anyway, mga kapatid, God's timing ko yan. Na pinapakita po sa atin dito. Kaya yan po yung mga stages na paano natin makukuha yung dream ng Panginoon. Kaya the question, ito po, is how big should my dream be? Ayan. Di ba, amen? Oh. Sabi ko daw sa mga young people, yan sila Edmond. Sino pa ba? Yung mga, yan si Pia. Mga crew ng mga McDonald's at Jollibee ang mga yan. Sabi ko, wag kayong, kung kayo mangangarap ng Jollibee, McDonald's, wag crew. Kailangan sa inyo yung franchise. Hindi naman masama yung ginagawa nila, pero wag hanggang doon lang. Opo. Wag. Kaya tignan nyo yung mga mahihirap pag sila dinidemolis. Ano nangyayari? Magbabarikada yan. Sabi gano'n, paglalaban namin ang karapatan namin mga mahihirap, ayun, hindi na yumaman. Kasi pinaglalaban nila na mahirap sila eh. Amen? O, tignan nyo yung mga nanay, pag ginigyan mo ng pera, anong sagot? Walang pera. Kaya hanggang kayo, wala silang pera eh. Kasi yun, lagi sagot nila, walang pera, walang pera. O, di walang pera. Ay, yun ang gusto nyo mangyari sa inyo, wala kayong pera eh. O, di, ayun, walang pera. Amen. Amen. So ask yourself, dalawang question. Pag ikaw po ay, now you dream big. The first question, how much time do I have to give to it? Sa mga ngarap ka, na ganong katagal, gano'n ba ako kaseryoso dito sa aking pangarap na ito?
Na, ito ba ay tatrabahuin ko? Ito ba ay bibigyan ko ng mga panahon? Alam niyo, minsan mga kapatid, you think big. Tignan niyo po you think big, tapos ang nangyayari, nadi-discourage ka because you are thinking big, you are dreaming big, kaso nga, parang yung iyong time, huwag kang mag-isip lamang na gusto mo ma-accomplish yan sa loob ng isang buwan. You think of years. Amen? Ilang taon na yung ating church? This coming December? 30? 35 na ba? 35, tama? Oh. 35. 35 years. Alam niyo po ba yung first year, hindi ba ako nangarap ng big para dito? Nangarap na po ako eh. Nag-umpisa doon sa sala, sa Meralco, nalipat po doon sa garahe, nalipat tayo sa isang beer house, mga kapatid, church along the Riles. Amen? Pag nagpipreach po ako, pag may dumadaan na tren, kailangan tumigil ako. Bakit po? Maingay yung tren eh. Tapos isa pa, yung pinaka-ating building, kumakalog ganun pag dumadaan yung tren. Pero andun yung pangarap para andun yung dream eh. Ang tagal, 35 years mga kapatid. Pero itong auditorium po natin mga kapatid, natapos ito, napaganda ito, sa loob ng 3 buwan. Sabi sabihin, 35 years yung ating itinagal, 3 months, nagawa ito. Bakit po? Yun na yung timing ng Panginoon eh. Hindi maaari mga kapatid, na yung 3 months, buo na lahat ito. Wala po. Hindi po mga kapatid. Kaya kailangan, maghintay pa rin po tayo. Ilang oras ba? Ano ba ang panahon na igugugol mo po dyan? Na ibig sabihin, when you think big, you work big also. Di ba? At meron ka rin malaking pananampalataya. Sabi nga sa Bible, hihingi ka ng maraming mga kabayo. Meron ka bang sapat na riders diyan? Amen? So yan po ang sinasabi po dito sa atin. Kaya yung question na yan, gaano ba ang oras na ibibigay mo diyan? Ngayon, mga kapatid, hindi lang po yung oras ang ibibigay mo. Tignan nyo, pag meron ka po kasi, tignan nyo, malaki yung pangarap mo. So, kailangan, lagyan mo rin ng oras. May nagtanong, paano mo ba kakainin ang isang elepante? O, di unti-untiin mo. Kagat. Parang kumagat ka lang ng pakunti-kunti, mauubos mo rin yan. Amen? Amen? Pero kung si Ading ang kakain nun, patay na tayo lahat, di pa ubos. Ang point dito, mga kapatid, tingnan niya. Minsan kasi, you dream a dream, pero hindi naman pala yun ang gusto sa inyo ng Panginoon. Hindi yun ang gusto ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Hindi ba marami tayo mga naririnig ng mga motivational speaker na sinasabi po ng mga motivational speaker nito, na sinasabi, you can be anything you want in life. Di ba? Yung mga positive thinker ba? Yung mga PMA, yung mga positive mental attitude, yung mga yan. Kaya sabi, you can be anything you want for your life. Hindi po totoo yun. You probably, yung mga nababasa pa, yung mga ano yan, na sinasabi, kaya mo ito, just think positive. Meron ako nabasa libro nun, si Norman Vincent Peale, ito po, The Attitude of Positive Thinking. Magaling siya, mga kapatid. Pero hindi po lahat positive thinking.
Na meron pa isang pangalan, si Charlie Barreto. Ito naman po, yung mga transcendental, yung mga yoga-yoga ba? Na yun, the power of the mind. Na ito po, mga kapatid, iisipin mo yan, aangat po yan, power of the mind eh. Na? Ang point, mga kapatid doon, hindi po uubra. Kasi, tignan nyo po pag meron kang gustong ipilit, na gawin, na hindi naman talaga yun ang gusto ng Diyos, gawin mo, alam mo kung ano mangyayari sa iyo, mga kapatid, you are not fit to do yung certain dreams na yan. Alam nyo kung ano mangyayari? Meron po, ang tawag po dyan ito, very familiar. Alam nyo kung ano? Stress. Mai-stress ka. Bakit? Ipinipilit mo yung hindi naman para sa'yo. Amen? Kaya tayo na-stress. Kaya stress is when you try to be something that you are not. May stress ka. Mga kapatid, kaya yan, stress ka ngayon. Stress ka, mga kapatid, kasi nga, hindi naman ikaw yun eh. Hindi naman para sa iyo yun eh. Pero pinipilit mo po, mga kapatid. Kaya, sa isang mananampalataya, tignan nyo po, basta yan nilagay ng Panginoon sa iyo, there is no small dream because God is in it. Opo. Ano yung number 1 natin? Number 1 pa lang, ay 4 to, ubos na yung oras na. Faith is choosing and believing God's dream for my life. Kaya kung nangarap ka mag-artista, hindi ka nakuha, huwag kang malungkot. Baka hindi naman yun ang dream ng Panginoon sa iyo. Ako po, ayaw ko kayong mag-artista. Kahit artistahin kayo. Amen? Si Brother Lito, director po ito. Ano naging buhay ng mga artista? Wala. Meron ka siyempre magiging talent manager, lahat ng mga dark side of your life, sasabihin nyo sa kanya, ikwento mo. Di ba? Kaya pag nag-away kayo ngayon, hindi ka makapalag sa kanya dahil alam niya lahat ng sikreto mo. Sige, umalis ka sa akin na ibubulgar kita. Amen? Kaya huwag kayo mag-artista. Ayos na kayo ay artistahin. Huwag lang kayo mag-artista. Amen? Halimbawa, si Nanay Ella, nag-artista. Makita niyo yan. Sa isang pelikula, nakatupis. Tapos nag-box office. Di ba, amen? Kaya yan po, mga kapatid. Kunin na natin yung number 2. Tutuloy ko na lang yung 2 mamayang hapon. Para bumalik kayo. Ang pangalawa po ito. Faith is being willing to risk failure. Faith is being willing to risk failure. Kasi once you get the dream, you got to take the risk to go after it. Hindi mga kapatid, gusto mo mangarap, tapos maghihintay ka na lang para yung pangarap mo dumating sa'yo. Hindi. Merong mga panganib din, mga kapatid, na maaabot mo. Di ba? Noong araw, nagsosoul winning po ako, mag-isa dyan. Kasi nga, yung aking pangarap, ito po, maganda yung mga mistake. Ano yung mga risk, mga kapatid? Nakakatok ka sa isang bahay, tapos sabihin, ako po si Pastor, boom! Wala ka pang nasasabi, pagsasalang ka na eh. Meron sabi, hindi, mga iglesia kami, gano'n na po, mga ano. Kung hindi naman, mga kapatid, sasalubong po sa inyo, yung aso nila. Pero, ando doon yung faith, mga kapatid eh. Ano po? Kaya faith is being willing to risk failure to go after the dream that God has put in your mind and in your heart. Ito na po eh. Ibig sabihin, sa number 1, ando doon na, alam na natin yung dream, alam na natin yung what,
how and when. Ando doon na po. Na, yung nga lang, kailangan, mga kapatid, na pag inasam mo yan, makikita mo rin na hindi madali. Hindi mo madaling makukuha yan. Ano po? Tingnan po natin sa Acts chapter 15, verse 26. Acts 15. Sabi dito, men that have hazarded their lives for the name of our Lord Jesus Christ. Ano pa sinasabi po dyan? They risked their lives for the sake of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, God blesses them, yung mga disciples na yan. Have you ever had to take para mga risk para po sa ating Panginoon? Naalala ko noong araw si Tatay Abante. Ang aral sa isang evangelistic crusade. Sa isang plaza po sa Pangasinan. Na? Habang siya po'y nangangaral, may umakyat, nalasing, may dalang baril, babarilin po siya. Sabi, itigil mo yan. Sinasabi mo. Ano lang, sabi, natakot ba? Si Tatay ba? Hindi po. Sabi niya, pag ako napatay mo, sa langit ako pupunta. Ikaw sa kulungan. Maghihirap ka. Kaya wag mo kong tatakutin ng kamatayan. Amen? Amen? Sabihin, may mga pagkakataong ginagawa mo, ang gawain ng Panginoon, mga kapatid, hindi lahat masisiyahan kahit gawain ng Panginoon ang iyong ginagawa. Kaya itong mga ito, binless ng Panginoon, mga kapatid Kaya, tingnan niyo po, pag ikay mangarap, sabi nga dito, huwag kang, matakot mag-fail. Actually po, sa Panginoon, fail is not a very, very big deal. Pag nag-fail ka, so what? Amen? Para bagang, you just get up and do it again. Hindi ba gano'n? Ganun yung ginawa ko doon sa aking trigonometry Biro niyo po, take 5. Nag-fail nung una, take it again. Nag-fail na naman, inabot ng 5. 2.5 taon. Pumasa rin. Yun nga lang, pag tatanungin niyo ako trigonometry, wala po ako naalala kahit isa. Anyway, yun pa Kaya dito, we call, alam niyo, pag sinabi niyo failure, baksa ka agad, hindi. Huwag mo tatawagin yung failure na failure, tawagin mo siya experiment. Hindi ba pag nag-experiment po tayo, mga kapatid, o education, di ba pag nag-experiment tayo, trial 1, trial 2, trial 3, so daw po sa mga trials, sa ginagawa po natin, alam natin kung ano yung hindi uubra. Di ba, amen? Kaya pag nag-fail ka, parang experiment lang yan, alam mo na ngayon na hindi uubra, kasi nag-fail. O, di meron ka education ngayon, mga kapatid, hindi yung para bagang nag-fail ka, ayaw mo na umulit-uli. Sabi nga ng awitin, di ba? Let me try again. Di ba? Ganun yung mga kanta namin. Pag natatapos na po yung semestral, binibigay na yung aming mga class card. Ayun, pag nakita namin, failing, my grades are failing. Tapos kakanta naman yung isang barkada namin, let me try next sem. Di kompleto. Amen? So alam na namin na mali yun, kaya ang tawag dyan ay experiment or education. So yung failure, mga kapatid, sa totoo lang, hindi po big deal yan. Huwag kang magmumukmuk pag ikay nag-fail. Amen? Amen? Nung nag-apply ako ng US visa, mga kapatid, multiple denial. Buti na lang wala pa mga bayad nung araw. Ngayon, pag na-deny ka, talagang butas pa ang ano mo sa panliligaw naman, ganun din, mga kapatid. Pag gumagawa ako ng love letter, pagbalik sa akin ng love letter, may grade pa. 99% kasi may wrong spelling daw. Fail na pala, mga kapatid. So, alam mo, hindi uubra. Alam niyo po, tignan niyo, pag sinabi po rito na hindi ka takot, faith is being willing to risk, yung mga failure na yan, dito po, alam naman natin yung sila Shadrach, Meshach, and Abednego. Di ba, nanindigan niya para sa Panginoon Sabi ng hari, si Nebuchadnezzar, na gagawa ko ng isang rebulto dito, ang hindi na sumampa dyan ay ilalagay sa burning fiery fire furnace.
Na nanindigan yung tatlo. Kaya sabi po dito sa Daniel chapter 3, verse number 17, sabi, if it be so, sabi nila yun, sabi nga, di ba kayo natatakot, ilalagay namin kayo dyan. Pero ito sagot ng magkakaibigan na tatlo. Sabi, if it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. But if not, yan ang sabi, but if not, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods, nor worship thy golden image, which thou hast set up. Sinabi po ng mga, hindi kami sasamba dyan. Alam namin na kami ay ililigtas ng aming Panginoon Diyos. At kung hindi naman, hindi pa rin kami sasamba dyan. Tignan niyo po, yung race, mga kapatid, na kanila pong pinanghawakan. Kaya dito, mga kapatid, na makita natin yung very courageous itong tatlong ito eh. Alam niyo po ba, pag sinabi po natin na courage, para bang you don't need courage for things na you are not afraid of. Sabihin na pag hindi ka natatakot sa isang bagay o isang anuman, hindi courage po yun eh. And courage is when you do something and you are scared to do it. Para ikaw ay mamamatay sa takot, pero ginawa mo pa rin. Yun ang courage. Pero hindi ibig sabihin wala kang takot. Amen? May takot pa rin. Ano po? Yung nga lang, ang nagiging problema nga natin dito po, no? Yung mga tao ang tatakot sa atin. Tignan niyo po sa Proverbs 28, verse 25. Sabi diyan, the fear of man bringeth a snare. But whoso putteth his trust in the Lord shall be saved. Na ano pa nangyayari po dito? Sinasabi po sa atin, yung takot sa tao. Ang tao po, tinatakot tayo. Limbawa, magsusurrender ka full time sa gawain ng Panginoon. Sasabihin sa iyo ng tao, magpo-full time ka na, magre-resign ka sa trabaho mo. Opo. Paano pamilya mo? Paano pamilya mo? Di ba? Kanino galing yon? Sa tao. Mag-iisip ka ngayon. Pero sabi niya, whoso putteth his trust in the Lord shall be saved. Ganon din yung sinabi sa akin ng mga tsahin ko, Butch. Magkano ba sweldo mo dyan? Sabi ko, 150 every week po. May anak ka? Opo. May asawa ka? Natural po. May anak eh. Sabing ganon, paano ka mabubuhay dyan? Bukod sa paghinga. Yung po lang ano eh. Ginaya lang ni Janine Marcia yun eh. Ang original nun, yung tiyahin ko eh. Sabi ko sa kanila, Auntie, bahala ang Panginoon sa akin. Hindi po nauunawaan ng unsaved yung salita na yun. Na bahala ang Diyos. Amen? Amen? Kaya kapatid, huwag ka takot. Basta yan ay nilagay ng Panginoon sa iyo na pangarap. Bahala ang Panginoon sa iyo. Kasi mga kapatid, tingnan niyo po, you cannot serve God and be constantly worried about what other people think. So you have to move forward. The moment you start worrying about others, tapos ka. Amen? Pag iniisip mo kung ano yung sasabihin ng iba, tapos ka po. Yan ang mangyayari po sa iyo. Amen? Kaya yung failure na yan, mararanasan mo yan eh. Paano natin ma-overcome yan? Okay. Una, anong dapat mong gawin sa failure? I-redefine. You redefine failure. What is failure? Failure is not failing to reach your goal. Failure is not having a goal. Yan. Pag sinabi pong failure, hindi po yung hindi mo naabot yung goal mo. Ang failure dyan, yung wala kang goal. Ano pa po? Failure is not hitting your target. Failure is not having a target. Nakita niyo po? Failure is not falling down.
Everybody falls down. No? Failures is refusing to, ano po, yung tumindig. Pag nadapa ka, mga kapatid, hindi failure, ano yun? Okay lang yun. Pero yung hindi ka bumabangon, yun ang failure. Ano po? Kaya yan. Na? So if you are attempting something for the glory of God, that is a good thing. Amen? Kaya failure is not trying and not accomplishing anything. Failure is failing to try. Yan po. Kaya most people never try to go after their dream. Amen? Siyempre, pag ikaw ay nangarap, magpe-fail ka dyan. Hindi mo naman agad makukuha. Kilala niyo po ba si Baby Ruth? Hindi po yung tsokolate, ay pinangalan lang sa kanya yun. Si Baby Ruth po, yan po ang kilala sa pagbabat ng baseball. Magaling po yan, laging home run, kinakatakutan yan. Ito ang sinabi ni Baby Ruth, never let the fear of striking out. Kasi ang ginagawa ng mga pitcher minsan sa baseball, pag alam nilang magaling mag-bat, ini-strike out nila yan eh. Or minsan, tinatamaan nila, binabato talaga nila ng bola. Huwag lang mapalo. Kasi kung full bases yan at tag-home run yung batter, talaga namang 4 kaagad na home runs yun. Kaya sabi niya, never let the fear of striking out keep you from taking a swing. Amen? Kaya pag may makarap ka, huwag mong hayaan patayin ng tao ang pangarap mo. Basta yan ay pangarap ng Panginoon sa iyo, na ituloy mo lang po yan. Now, the other thing you do is to get rid, hindi lamang po yung fear of failure, is your never, ever compare yourself with others. Minsan doon po tayo nagugulo eh. Kaya nga yung mga tao pag nagsalita sa atin, tapos kinumpara na natin yung sarili natin sa iba, doon tayo nagpipail eh. Huwag mo ikukumpara yung iyong sarili, huwag mo ikukumpara kung sino man, sa iba. Lahat tayo unique. We are created unique. Hindi po tayo magkakapareho. Sabi nga ng isang scientist, no living things live alike. Kaya madi-discourage ka lang, mga kapatid. Kaya yan po, yung dalawa. Doon ko muna siguro ititigil. Itong 2 point po na ito, the awesome power of choice, or of faith. Kaya tingnan niyo po, is your God big? Then think big. Kaya nga, sabi ko sa inyo, hanggang 95, binihingi ko sa Panginoon eh. Kung hindi naman ako payagan ng Panginoon, okay lang din. At least sinabi ko sa Kanya. Amen? Kanina nga, pag-akyat ko, iniisip ko na lagyan na ang tawag doon, yung hawakan. Designan nyo nga yan. Mark, designan mo nga yung hawakan na stainless. Para pag umaakyat yung mga senior, may hawakan sila. Tawa na naman yung isang senior doon. Gusto mo, escalator pa palagay natin yan. 3 baitang escalator. Amen? We think big. Di ba, amen? Because our God is big. Amen? Kaya mga kapatid, pag member ka ng Bible Baptist Church ng Marilao, dapat po you always think big because your God is big. At di po tayo natatakot mag-fail. Pag nag-fail tayo, experiment. Pag nag-fail tayo, education. At sasabihin natin, let me try again by God's glory. Amen? Amen? Bakit po? Kasi ang binibless nga ng Panginoon at ang kanyang ginagamit na tao ay yung walang takot na nagtitiwala sa Kanya. Tayo pong lahat ay tumayo.
Balik kayo mamaya. Tutuloy ko yung dalawa pa. Hindi naman talaga kayo makabalik. Mag-online na lang kayo. Na hindi nakataas yung paa nyo habang nakikinig. Tayo po'y manalangin. Pagpala namin Diyos, salamat po sa amin po na pag-aralan. Ngayamat, dalawa pa lamang sa 4 na puntos ito. Pero alam namin, Panginoon, ito pong 2 puntos na ito ay malaking tulong na po sa inyo pong mga anak ngayon. Kaya Lord, tuloy mo pong kausapin ng bawat isa. Makita po namin yung awesome power of faith. O ito po yung God's factor. O ito po, Panginoon, ang kailangan namin. Araw-araw sa aming buhay. Hindi lamang sa mga panahon ng pandemya, kahit tapos na po ang pandemyang ito, kailangan pa rin namin may apply. Ito nga pong amin na pag-aralan ngayon. Kaya Lord, patuloy mo pong kilusin ang bawat isa ngayon. Una po, pinapanalangin namin, meron man po sa aming kalagitnaan ngayon, wala pong katiyakan ng langit, iligtas mo po siya, Panginoon. At ang tanging tagapagligtas lamang niya ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Kaya Lord, sa mga anak mo naman, naway Panginoon, ipuin mo po ang kanilang mga puso. Huwag po sila manglupaypay. Marahil sa mga trabaho, opo, stress sila. Una, dahil hindi po sila, Panginoon, nakadesign sa mga ganong gawain. O nagkukulang sila sa pananalig at tiwala po sa inyo. O anuman, Panginoon. Nagiging dahilan, bakit po kami nakakaranas ng sobrang pagod. Kaya Panginoon, dalangin po namin na ito pong mga napakinggan po namin ngayon, ay amin po may apply sa amin po mga buhay. Malaki po kayo na aming Diyos. Ang aming pangarap dapat po maging malaki rin. Hindi po para kami ang siyang maitaas, kundi para po kayo ang maitaas. Na meron kaming Diyos na talagang pwede naming sandalan, pwede namin sandigan, pwede po namin pong maasahan sa mga oras ng mga pangailangan. Kaya Panginoon, dalahin ko po panyaya ngayon, kilusin mo po ang bawat puso ngayon, atid mo po dito sa altar. Ito po lahat ay amin po hiniling sa pangalan ni Jesus. Habang lahat po nakayuko, nahamon ka po sa ating message, nakita mo po ang iyong sarili, would you come? Dito po sa altar ngayon. You come. Sige po. Amen. Sige po. You think big. Hindi pa po huli ang lahat. We can always start kung yung ating pong mga nagawa ay hindi po naging maayos, iayos po natin sa tulong ng Panginoon. Sige po. Amen. Amen. Well, faith is being willing to risk failure. Ano po ba yung ating gustong i-attempt for God kung alam natin hindi po tayo sasablay? Huwag po tayo patalo sa isipan na yung mga imposible ngayon, magiging imposible pa rin bukas. Hindi po. Yung imposible po ngayon will be tomorrow's possibility. Because we have God in our side. Sige po, manalangin po kayo. Salamat po, Panginoon.
sa mensahe at sa pagtugon ng inyo pong mga anak sa mensaheng kanila pong tinanggap ngayon. Salamat. Napakalaki po ang nagagawa sa aming buhay na walang takot po na paglalagak namin ang aming pong tiwala sa inyo, Panginoon. Marahil yan po ang mga dahilan kung bakit po kami ay nangihina. Physical, spiritual, mental at emotional. Kasi nagkukulang po kami ng tiwala po sa inyo. Napakarami po, more than 7,000 promises ang nakasulat po sa inyo pong aklat. Na sinasaad po dyan na hindi mo po kami pababayaan. Gagabayan mo kami. Iingatan mo po kami. Tulad ng mga sinabi ng magkakaibigan Shadrach, Meshach, at Abednego, na kahit ano ang mangyari, hindi po sila sasamba sa Diyos ng Hari. Sapagkat sila'y naniniwala na ililigtas mo sila. At kung hindi man, hindi pa rin po sila sasamba sa maling Diyos. Kaya Panginoon, nakita po namin ang pananampalataya ng tatlong magkakaibigan na ito. Naway Panginoon, tulungan mo po kami magkaroon ng ganung klaseng pananampalataya na walang takot naming inilalagay sa inyo po. Kaya bless mo po, Panginoon, ang mga anak mo pong nandito ngayon sa altar. Dinggin mo po ang bawat panalangin nila. Salamat po ng marami. At ang lahat ng ito, aming hiniling at pinasalamatan sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen.